ang kaluskos ng mga papel na pera habang isa-isang bumabagsak sa maruming semento, ang unang sumira sa katahimikan. Sunod-sunod, walang pakundangan. Tulad ng mga patak ng malamig na ulan sa isang mainit na gabi, ngunit hindi ulan ang mga ito. Ang mga ito ay 10,000 piso, inilabas mula sa isang mamahaling leather wallet at walang awang inihagis sa paanan ni Elara. Bayad sa abala, malamig na sabi ng lalaking minahal niya ng buong buhay niya. Si Marco. Nakatayo siya sa harap niya, ang muka ay kasing tigas ng gusaling nasa kanilang likuran. Ang mga matang dati puno ng pagsinta ay ngayoy blanko, walang emosyon, na parabang si Elara ay isang estranghero na nakabangga niya lang sa daan. Napahawak si Elara sa kanyang tiyan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ingay ng Cebu City sa paligid nila, ang busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga tindera ay unti-unting humina at naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Paano? Paano sila humantong dito? Kaninang umaga lang, ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay luha ng purong kaligayahan. Sa loob ng maliit na banyo ng apartment na tinutuluyan nila ni Marco, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang mumurahing pregnancy test. Dalawang pink na linya, malinaw na malinaw, isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pag-asang matagal na niyang pinapangarap. Sa wakas, magkakaroon na sila ng pamilya. Isang pamilya na bubuuin nila ni Marco. Buong araw siyang hindi mapakali sa saya. Nagpaalam siya ng maaga sa kanyang trabaho sa flower shop para maipagluto si Marco ng paborito nitong adobo. Dobleng ingat siya sa paghihiwa ng bawang at sibuyas, sa pagsasangag ng karne hanggang sa lumabas ang aroma nito. Inayos niya ang kanilang maliit na mesa na para bang may espesyal na okasyon. Naglagay siya ng 2 plato, 2 baso, at isang maliit na florera na may isang puting rosas na kinuha niya mula sa shop. Ito na iyon. Ito na ang simula ng lahat. Nang dumating si Marco, sinalubong siya ni Elara ng isang matamis na yakap at isang mabilis na halik sa labi. Ngunit naramdaman niya agad ang kakaiba. Ang katawan ni Marco ay matigas, hindi tumutugon sa kanyang yakap. Maging ang mga labi nito ay nanatiling malamig. Pagod ka ba, mahal? Tanong ni Elara, sinusubukang alisin ang kaba, bimang kaba na biglang umusbong sa kanyang dibdib. Okay lang, nagluto ako ng paborito mo. May sorpresa rin ako sa'yo. Hinigit niya si Marco papunta sa mesa, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Ngunit si Marco ay hindi tumitingin sa pagkain. Hindi niya iyan napansin ang rosas. Ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Elara at walang anumang kislap na makikita roon. Naupo sila. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang maliit na espasyo. Nagsandok ng kanin si Elara sa plato ni Marco. Pagkatapos ay ang adobo na pinaghirapan niya. Marco, panimula niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong kaba at tuwa. May sasabihin ako sa'yo. Hindi umimik si Marco, naghihintay lang. Huminga ng malalim si Elara at sa wakas inilabas niya ang mga salitang kanina pa niya gustong isigaw sa buong mundo. Buntis ako. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Marco, magiging tatay ka na. Hinintay niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Hinintay niya ang paglaki ng mga mata nito, ang pagguhit ng isang ngiti, ang pagtayo nito para yakapin siya ng mahigpit. Pero walang nangyari. Ang mukha ni Marco ay nanatiling blangko.
bago unti-unting nagbago at naging isang maskara ng pait, ng pagkainis. Elara, kailangan nating mag-usap, sabi nito sa wakas. Ang boses ay mababa at walang buhay. Ang ngiti ni Elara ay dahan-dahang naglaho. Ang dating mabangong amoy ng adobo ay biglang naging parang lason sa kanyang pangamoy. Anong, anong ibig mo bimong sabihin? Hindi ka ba masaya? Tumingin si Marco sa malayo. Iniiwasan ang kanyang mga mata. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang alin? Ang alin ang hindi ko naiintindihan, Marco? Magkakaanak na tayo. Ito na yung pangarap natin, di ba? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, ang lalaking kaharap niya ay naging isang estranghero. Hindi na, Elara. Anong hindi na? Ikakasal na ako. Ang mga salita ay tumama kay Elara na parang isang malakas na sampal. Hindi, mas malala pa. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Ano? Nagbibiro ka lang, di ba? Marco, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro, mariing sabi ni Marco. I'm engaged kay Isabella, ang anak ng may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko. Matagal nang nakaplano ang lahat. Bumagsak ang mga balikat ni Elara. Ang lahat ng hangin sa kanyang katawan ay tila nawala. Paano? Paano tayo? Halos pabulong niyang tanong. Walang tayo, Elara. Mabilis na sagot ni Marco. Ang bawat salita ay punyal. Ang meron sa atin, tapos na. Akala ko malinaw yon. Hindi. Sigaw ni Elara. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Paano mo nasasabi yan? Paano ang anak natin? Dito na nagbago ang anyo ni Marco. Ang pagiging malamig niya ay napalitan ng iritasyon. Tumayo siya. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Aayusin natin yang problema mo. Problema. Ganoon na lang ang tawag niya sa kanilang anak. Isang problema. Walang nagawa si Elara kundi sumunod. Tulala siyang nagbihis, ang isip ay blanko. Sumakay sila sa kotse ni Marco, isang bagong kotse na ngayon niya lang nakita, mamahalin. Ang amoy sa loob ay amoy ng isang buhay na hinding-hindi niya mararanasan. Huminto sila sa isang madilim na eskinita. Walang ibang sasakyan, walang ibang tao. Dito, inabot ni Marco ang isang makapal na sobre. Ano to? Tanong ni Elara. 10,000 piso at address ng isang klinik, sabi ni Marco, hindi pa rin makatingin sa kanya. Sapat na yan para mawala ang problema. Bukas na bukas, pumunta ka dyan. Huwag ka nang mag-alala, bayad na ang lahat. Binuksan ni Elara ang sobre, pera, at isang maliit na papel na may nakasulat na address. Isang abortion clinic. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Hayop ka, sabi niya. Ang boses ay basag. Hayop ka, Marco. Hindi ko gagawin to. Anak natin to. Ibinato niya ang sobre pabalik sa kanya. Dito na nawala ang lahat ng pasensya ni Marco. Hinablot niya ang braso ni Elara at kinaladkad siya palabas ng kotse. Itinulak niya ito ng malakas. Bumagsak si Elara sa semento. Binuksan ni Marco ang sobre, kinuha ang makapal na bungkos ng pera at inihagis ito sa kanya. Isa-isa, dahan-dahan. Bawat piraso ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Kung ayaw mong kunin ng maayos, heto. Sigaw ni Marco. Ang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Bayad sa abala, bayad sa lahat ng oras na sinayang ko sa'yo.
Iyon na ang huling mga salitang narinig niya. Sumakay si Marco sa kanyang bagong kotse. Ang tunog ng umarangkadang makina ay parang sigaw ng tagumpay para sa kanya at isang sigaw ng kamatayan para kay Elara. Naiwan siyang mag-isa sa madilim na eskinita, nakaluhod sa malamig na semento, napapalibutan ng pera na kumakatawan sa presyo ng kanyang mga pangarap, ang presyo ng kanilang anak. Tumingala siya, pinanood ang pulang ilaw ng papalayong sasakyan hanggang sa maging isa na lang itong tuldok sa kadiliman. Ang isang kamay niya ay nanginginig na dumampot sa isang piraso ng pera. Ang isa naman ay mariing humawak sa kanyang tiyan. Sa gitna ng dna ng pagwasak ng kanyang mundo, isang bagay ang naging malinaw. Hindi niya papayagan na ang kwento ng kanyang anak ay magtapos dito. Hindi pa. Ang lamig ng semento ay unti-unting gumapang sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang mga hita, ngunit mas malamig ang kirot na dumagan sa kanyang dibdib. Isang kirot na napakatindi na halos hindi na niya maramdaman ang sakit ng kanyang pagkakabagsak. Walang hikbi, walang ingay. Tanging ang sunod-sunod na pagpatak ng mainit na luha sa kanyang mga kamay na nakapatong sa maruming sahig. Ang bawat patak ay isang tanong. Bakit, Marco? Bakit? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa walang laman na eskinita, ngunit walang sagot na bumalik. Minahal niya ito. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang tiwala, ang kanyang puso, ang kanyang mga pangarap. Inakala niya na ang pangarap nila ay iisa, isang simpleng bahay, isang masayang pamilya. Iyon lang. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay gumuho at naging abo na ngayoy nakakalat sa kanyang paanan sa anyo ng pera. Pera na pambayad sa isang buhay. Ngunit sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, may isang bagay na kumapit sa kanya, isang maliit at hindi pa nararamdamang pintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang buhay na walang kasalanan, isang piraso ng kanyang puso na humihinga sa loob niya. Hindi. Hindi ito problema. Ito ay biyaya. At hindi niya hahayaang madungisan ito ng kasinungalingan at pera. Dahan-dahan, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang galit at sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamatinding pagtataksil. Isa-isa, pinulot niya ang mga lukot na papel de bangko. Bawat isang piraso ay parang dinudurog ang kanyang puso, ngunit pinilit niyang pulutin ang lahat. Ang perang ito, ang insultong ito ang magiging tiket niya para makalayo. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanila. Para sa iyo, anak, halos pabulong niyang sabi sa hangin. Para sa atin. Nang makumpleto na niya ang 10,000 piso, mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad. Nanginginig ang kanyang mga binti habang sinusubukan niyang tumayo. Sumandal siya sa isang magaspang na pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa rin dahil sa luha. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib. Isang huling sulyap sa daan kung saan naglaho si Marco, ang lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Ngayon, ang daan na iyon ay isa na lamang paalala ng isang bangungot at pagkatapos humakbang siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang plano. Wala siyang kakilala sa labas ng mundong binuo niya kasama si Marco. Ngunit sa bawat hakbang palayo sa madilim na eskinita na iyon, palayo sa kasinungalingan, palayo sa sakit, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi na siya ang Elara na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang mahal.
Ngayong gabi, namatay na ang babaeng iyon, at sa kanyang lugar, isang ina ang isinilang. Isang inang gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ang bus ay malamig at madilim. Tanging ang mga ilaw mula sa mga poste sa labas ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob na nagpapakita ng mga mukha ng mga pasaherong mahimbing na natutulog. Lahat sila ay may patutunguhan. Lahat sila ay may uuwi ang pamilya. Siya lang ang wala. Nakaupo si Elara sa may bintana, ngunit hindi niya tinitingnan ang daan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa madilim na eskinita kung saan dinurog ang kanyang puso. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang plastic bag. Sa loob nito ay ang 10,000 piso, ang tanging bagay na pag-aari niya sa mundo. Ang pera ay lukot at tila marumi, parang isinuka mula sa impyerno. Ito ang bayad sa kanyang pag-ibig, ang presyo ng kanyang anak. Ang kanyang kaliwang kamay naman ay hindi umaalis sa kanyang tiyan na para bang isa itong kalasag na poprotekta sa munting buhay sa loob mula sa kalupitan ng mundo sa labas. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa biyahe. Nang makarating siya sa terminal, bumili lang siya ng tiket para sa pinakamalayong biyahe na kaya ng kanyang pera. Hindi mahalaga kung saan, ang mahalaga makalayo siya, makalayo sa Cebu, makalayo kay Marco, makalayo sa sakit. Ngunit habang tumatakbo ang bus palayo, ang sakit ay tila isang anino na nakasunod sa kanya, nakadikit, at hindi siya tinitigilan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang lahat. Ang matigas na mukha ni Marco, ang malamig niyang mga salita, ang paghagis niya ng pera. Problema. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang pisngi, at bumagsak sa kanyang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan. Pinahid niya ito agad. Hindi, hindi siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanya, para sa kanila. Pumikit siya at sumandal sa malamig na salamin ng bintana. Hinahayaang ang ugong ng makina ng bus ang maging kanyang kanlungan hanggang sa dalwin siya ng isang pagod na antok. Nagising si Elara sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Huminto ang bus. Nasa isang maliit na terminal, sila sa isang probinsyang hindi niya kilala. Ang hangin ay iba. Amoy lupa, amoy halaman, hindi amoy usok at polusyon tulad ng sa syudad. Bumaba siya, dala-dala ang kanyang sarili at ang plastic bag. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. Hindi pa siya kumakain mula pa kahapon. Ang huling pagkain sa kanyang sistema ay ang adobo na niluto niya para kay Marco, isang alaala na nagdulot ng panibagong kirot. Nagsimula siyang maglakad ng walang direksyon hanggang sa marating niya ang isang palengke. Ang ingay at sigla ng mga tao ay kabaligtaran ng nararamdaman niyang kahungkagan. May mga nagtitinda ng isda, ng gulay, ng mga prutas. Ang amoy ng sariwang ani at tuyong isda ay humalo sa hangin. Huminto siya sa harap ng isang karinderya. Mula sa labas, amoy na amoy niya ang mainit na sabaw ng mami. Tiningnan niya ang perang hawak niya. Kaya niyang bumili. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa pera, naaalala niya kung saan ito nanggaling. Parang lason. Bigla, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mga boses sa paligid ay unti-unting humina. Ang mga kulay ay nagsimulang maghalo-halo. Napahawak siya sa isang poste para suportahan ang sarili. Miss, okay ka lang? Tanong ng isang boses. Sinubukan niyang sumagot.
ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang init ng araw, ang gutom, ang pagod, at ang bigat ng kanyang damdamin ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Ang huli niyang nakita ay isang pares ng tsinelas na papalapit sa kanya bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Elara sa malambot na higaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala siya sa palengke, wala rin siya sa ospital. Nasa isang simpleng kwarto siya. Ang mga dingding ay gawa sa kawayan at ang bubong ay yari sa nipa. May isang maliit na bintana na bukas at mula roon ay pumapasok ang amoy ng dagat at ang sinag ng hapon. May narinig siyang mahinang pag-uusap sa labas. "Gising na kaya siya, Ben?" sabi ng isang boses ng babae, malumanay at puno ng pag-aalala. "Hayaan mo muna, Cora. Baka kailangan pa niyang magpahinga." Sagot naman ng isang boses ng lalaki. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng may edad na. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng kabaitan. Ngumiti ito nang makitang gising na si Elara. "Gising ka na pala, Hija," sabi niya papalapit sa kama. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Ako si Cora at ang asawa ko naman ay si Ben." Sumunod na pumasok ang isang lalaking may edad na rin, payat ngunit mukhang malakas pa. Tumango lang ito kay Elara at ngumiti. Nasaan po ako?" tanong ni Elara. Ang boses ay paos. "Nasa bahay namin. Nakita ka naming nawalan ng malay sa palengke kanina. Gutom at pagod ka siguro," paliwanag ni Lola Cora. "Nag-alala kami sa'yo, lalo na at nagdadalang tao ka." Napahawak si Elara sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung paano nila nalaman, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. "Heto, kumain ka muna ng lugaw. Mainit pa," sabi ni Lola Cora. Iniaabot ang isang mangkok na may kasamang kutsara. Habang kumakain, unti-unting bumalik ang lakas ni Elara. Ang bawat subo ng mainit na lugaw ay parang gamot na humihilom hindi lang sa kanyang gutom na sikmura, kundi pati na rin sa kanyang nanlalamig na puso. Nang gabing iyon, habang sila ni Lola Cora ay nakaupo sa isang maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat, hindi na napigilan ni Elara ang sarili. Ang kabaitan na ipinakita sa kanya ng mag-asawa ay nagbukas sa lahat ng pinto ng kanyang damdamin na pilit niyang isinara. Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat, ang pag-ibig niya kay Marco, ang pangarap nila, ang 2 pink na linya sa pregnancy test, ang pagtataksil, ang pera, ang pagtakas. Hindi nagsalita si Lola Cora. Hinayaan lang niya si Elarang ilabas ang lahat ng sakit. Hinaplos niya ang likod nito, isang haplos na puno ng pag-unawa, isang haplos na matagal nang hinahanap ni Elara. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang mga luha, nagsalita si Lola Cora. "Ang buhay, Hija, ay parang dagat. Minsan, kalmado. Minsan, binabagyo. Ang mahalaga, huwag kang bibitaw sa pagsagwan." Tumingin si Elara sa madilim na karagatan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay parang musika sa kanyang tainga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, naramdaman niya ang kapayapaan. "Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko," aminado ni Elara. "Manatili ka muna rito hanggat gusto mo," sabi ni Lola Cora. May awa ang Diyos. Lumipas ang ilang araw. Tinulungan ni Elara ang mag-asawa sa kanilang maliit na karinderya. Nalaman niyang ang kabaitan nila ay kasing lawak ng dagat na nasa kanilang harapan. Itinuring nila siyang parang tunay na apo. Isang hapon, habang nakatanaw si Elara sa dagat, hinawakan niya ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na.
Pangako, anak, bulong niya sa hangin. Aalagaan kita, poprotektahan kita. Kahit anong mangyari, tayong dalawa ang magkasama. Hindi kita iiwan. Tama yan, Hija. Napalingon si Elara. Nakatayo sa likod niya si Lola Cora, may dalang isang maliit at lumang passbook ng bangko. Ang perang ibinato sa'yo. Hindi iyon basura. Pera pa rin yan, sabi ni Lola Cora. Iniaabot ang passbook. Inilagay ko na sa bangko para sa'yo. Para sa inyo ng magiging anak mo. Ito ang simula ninyo. Naluha si Elara habang tinitingnan ang passbook. Nakapangalan sa kanya, Elara Santos. Pero, pagpapatuloy ni Lola Cora, ang boses ay seryoso. Hindi ka pwedeng manatiling si Elara. Kung talagang gusto mong magsimula ulit, kung gusto mong protektahan ang anak mo mula sa nakaraan, kailangan mong iwanan ang pangalan na yan. Tumingin si Lola Cora sa kanyang mga mata. Ito ang bagong simula mo, hindi ka na si Elara. Kailangan mo ng bagong pangalan para protektahan ka at ang iyong anak. Limang taon. Sa loob ng 5 taon, si Elara Santos ay unti-unting naglaho, na parang isang lumang litrato na kinupas ng panahon. Sa kanyang lugar, isang bagong babae ang isinilang. Ang pangalan niya ay Lyra, Lyra Reyes. Ang buhay ni Lyra ay simple, ngunit puno. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa halik ng isang anghel, ang kanyang anak na si Celeste. Ang buhok ni Celeste ay kasing itim ng gabi, ngunit ang mga mata nito ay kumikinang na parang mga bituin. Sa batang iyon, umiikot ang buong mundo ni Lyra. Hindi na sila nakatira kina Lolo Ben at Lola Cora. Pagkatapos niyang manganak, nagpasya siyang bumalik sa Cebu. Hindi dahil gusto niyang balikan ang nakaraan, kundi dahil kailangan niyang harapin ang kinabukasan. Ang Cebu, sa kabila ng mapait na alaala, ay lugar ng oportunidad. Kailangan niyang kumita, kailangan niyang buhayin si Celeste. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na inuupahang kwarto sa isang lugar na malayo sa dating mundo niya. Si Lyra ay rumaraket sa iba't ibang trabaho. Tuwing umaga, isa siyang waitress sa isang abalang coffee shop sa business district. Sa hapon, tumatanggap siya ng labada mula sa mga kapitbahay. Sa gabi, kapag tulog na si Celeste, gumagawa siya ng mga beaded accessories na binebenta niya online. Pagod. Laging pagod. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mahimbing na natutulog na mukha ni Celeste, nawawala ang lahat ng kanyang hirap. Ang batang ito ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Isang maulan na Martes ng umaga, ang coffee shop ay puno ng mga customer na nagmamadali. Mga empleyado ng mga naglalakihang kumpanya sa paligid. Lyra, isang cappuccino para sa table 5, sigaw ng kanyang manager. Okay, ma'am, mabilis niyang sagot. Kinuha niya ang mainit na tasa, maingat na inilagay sa tray, kasama ang 2 pang order. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad sa pagitan ng mga mesa. Malapit na siya sa table 5 nang biglang may isang lalaking nagmamadaling tumayo mula sa kabilang mesa. Hindi tumitingin sa dinaraanan. Nabunggo siya nito. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang tray ay tumilapon. Ang cappuccino ay sumaboy at ang mainit na likido ay tumama mismo sa isang kulay pilak na laptop na nakabukas sa mesa ng lalaki. Shoot! Malakas na mura ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Lyra, napatigil ang lahat sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng kape mula sa mesa papunta sa sahig. Naku sir, sorry po, hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sabi ni Lyra,
Agad na kumuha ng tissue para subukang punasan ang nabasang laptop. "Huwag mong punasan!" Sigaw ng lalaki, ang boses ay puno ng panik at galit. "Mas lalong papasok ang tubig, ano ba?" Ang lalaki ay matangkad, medyo payat, at may salamin sa mata. Ang kanyang buhok ay magulo na para bang ilang araw na itong hindi nasuklay. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay nanlilisik sa galit habang sinusubukan niyang isalba ang kanyang laptop. Pinindot niya ang power button, ngunit wala. Itim lang ang screen. "Patay!" bulong ng lalaki na pasabunot sa sariling buhok. "Lahat ng trabaho ko, andyan lahat." "Sir, pasensya na po talaga," muling sabi ni Lyra, ang puso niya ay kumakabog sa takot. Alam niyang napakamahal ng mga gamit na iyon. Paano niya ito babayaran? Ang sahod niya sa isang linggo ay kulang pa. "Anong magagawa ng sorry mo? 3 taon ng buhay ko ang nasa loob niyan." Sigaw ng lalaki, sapat na para marinig ng buong coffee shop. "Leo, kumalma ka," sabi ng manager ni Lyra na lumapit na. "Miss, pasensya na kayo, aayusin namin to." Tumingin ang lalaking nagngangalang Leo kay Lyra. Ang mga mata ay puno ng frustration. Ngunit nang makita niya ang takot at tunay na pagsisisi sa mga mata ni Lyra, bigla itong natigilan. Ang galit sa kanyang mukha ay bahagyang humupa, napalitan ng isang pagod na hitsura. "Hay!" buntong hininga nito. "Kasalanan ko rin, nagmamadali ako." "Sir, babayaran ko po," mahinang sabi ni Lyra. "Hulugan ko na lang po, kahit gaano katagal. Pangako po, babayaran ko." Umiling si Leo. "Hindi na. Wala na ring mangyayari. Sira na to." Tumingin siya sa laptop na parang namatayan. "Katulad ng lahat sa buhay ko, sira." May pait sa boses nito na naramdaman ni Lyra. Isang pait na pamilyar sa kanya. "Hindi po sa nangingialam," sabi ni Lyra. "Pero baka po may paraan pa. Baka data recovery lang ang kailangan. May mga specialist po para dyan." Napatingin si Leo sa kanya, bahagyang nagulat. "Paano mo nalaman yan?" "Mahilig po akong magbasa online tungkol sa technology," sagot ni Lyra. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing papasok si Lyra sa trabaho, nandoon si Leo. Nakaupo sa parehong mesa, may hawak na notebook at ballpen, nagsusulat. Ang laptop ay wala na. Dahil sa konsensya, palaging nililibre ni Lyra ng kape si Leo. Nagsimula silang mag-usap. Nalaman ni Lyra na si Leo ay isang software engineer, isang henyo sa coding. Ang nasirang laptop ay naglalaman ng blueprint para sa isang revolutionary software na dinevelop niya. Iyon sana ang kanyang startup company. Sana, malungkot na sabi ni Leo isang hapon. Pero wala na, niloko ako ng business partner ko, ang best friend ko. Tinakbo niya lahat ng investment money. Ang natira na lang sa akin ay yung software na nasa laptop. At ngayon, pati yon wala na. Pagtataksil. Napatitig si Lyra kay Leo. Ang sakit na narinig niya sa boses nito, ang sakit na nakita niya sa mga mata nito. Alam na alam niya ang pakiramdam na iyon. "Naiintindihan kita," mahinang sabi ni Lyra. Tumingin si Leo sa kanya. "Talaga? Paano?" Huminga ng malalim si Lyra. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagkwento siya sa ibang tao. Maliban kina Lolo Ben at Lola Cora, hindi niya sinabi ang lahat ng detalye. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Marco. Ngunit ikinuwento niya ang tungkol sa isang malaking tiwala na sinira at isang pangarap na biglang kinuha sa kanya. "Lahat tayo may mga kwento ng pagtataksil," sabi ni Lyra. "Ang tanong ay kung paano tayo babangon." Natahimik si Leo.
Matagal siyang nakatitig kay Lyra na parabang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Hindi lang isang waitress na nakatapon ng kape, kundi isang babaeng may pinagdaanan, isang survivor. Nasa isip ko pa rin ang lahat, biglang sabi ni Leo. Ang bawat code, ang bawat algorithm, kaya kong buuin ulit, pero mag-isa lang ako, wala na akong pera, wala na akong partner. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lyra. Isang ideya na napakatapang, na halos imposible. Ngunit sa 5 taon, natutunan niyang walang imposible kumpara sa kinabukasan ni Celeste. Paano kung hindi ka na mag-isa? Tanong ni Lyra. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Napakunot noo si Leo. Anong ibig mong sabihin? Isa kang henyo sa teknolohiya, sabi ni Lyra. Pero kailangan mo ng tulong sa pagpapatakbo ng negosyo, sa paghahanap ng kliyente, sa pag-oorganisa. Magaling ako dyan. Natawa si Leo, isang tawang walang saya. Anong alam ng isang waitress sa negosyo? Bago ako naging waitress, matapang na sabi ni Lyra, natuto muna akong mabuhay. Natuto akong mag-budget ng 20 pesos para sa isang araw. Natuto akong magbenta ng kahit ano para lang may makain ang anak ko. Kung kaya kong gawin yun, kaya kong magpatakbo ng isang kumpanya. Natigilan si Leo sa sinabi ni Lyra. Ang determinasyon sa mga mata nito ay hindi maikakaila. Isang determinasyon na katulad ng sa kanya. Isang apoy na hindi pinatay ng pagtataksil, bagkus ay lalo pang pinagliyab. Tumayo si Lyra, handa nang bumalik sa trabaho. Ngunit bago siya umalis, lumingon siya kay Leo. Kung seryoso ka sa pagbangon, hanapin mo ako pagkatapos ng shift ko. Pero, pero kung gusto mo lang malunod sa kalungkutan, maupo ka lang dyan at ubusin mo ang libreng kape mo. Tumalikod si Lyra at nagpatuloy sa trabaho, iniwan si Leo na tulala at nag-iisip. Nang matapos ang shift ni Lyra, pagod na pagod siyang lumabas ng coffee shop. Umuulan pa rin. Habang naghihintay siya ng masasakyan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lyra, lumingon siya. Si Leo tumatakbo papalapit sa kanya, walang payong. Huminto ito sa harap niya, basang-basa na. Humihingal. Okay, sabi ni Leo, gawin natin. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ako si Leo, ang iyong magiging business partner. Tiningnan ni Lyra ang kamay na nakalahad. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Leo. Nakita niya roon ang parehong apoy na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Isang pag-asa. Ngumiti si Lyra sa unang pagkakataon ng totoo sa harap ng ibang tao at inabot ang kamay ni Leo. Ako si Lyra at handa na akong magsimula. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa ilalim ng maliit na silungan ng waiting shed, dalawang pusong sinira ng pagtataksil ang nagtagpo, handang buuin hindi lang ang kanilang mga pangarap, kundi pati na rin ang isa't isa. Para kay Leo, ang pag-asa ay may amoy. Amoy ito ng murang 3-in-1 na kape, ng umuusok na cup noodles, at ng alikabok mula sa isang maliit at lumang opisina na inuupahan nila ni Lyra. Isang buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon sa waiting shed. Isang buwan na silang opisyal na mag-business partner. Ang kanilang kumpanya sa mungkahi ni Lyra ay pinangalanan nilang Celeste Tech. Simple lang ang dahilan niya. Para sa bawat desisyon na gagawin natin, palagi nating maaalala kung para kanino tayo lumalaban. Hindi na tumutol si Leo. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang lokohin siya ng kanyang kaibigan, naramdaman niyang mayroon siyang dahilan na mas malaki pa sa paghihiganti o pagpapatunay sa sarili.
Ang kanilang opisina ay isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng isang luma at papalubog na gusali. Sapat lang ang espasyo para sa dalawang mesa. Isang whiteboard na puno ng mga sulat na halos hindi na mabura at isang lumang sofa na nakuha nila sa segunda mano. Ito ang kanilang mundo. Dito nila binubuo ulit ang kanilang mga pangarap mula sa abo. Karamihan ng mga gabi ay halos hindi na sila natutulog. Si Leo sa harap ng kanyang bagong hinulugang computer ay abala sa muling pag-code ng software na ninakaw sa kanya. Bawat linya ng code ay isinulat niya ng may bagong determinasyon. Hindi na ito para lang sa kanya, para na ito sa kanila. Si Lyra naman, sa kabilang mesa ay nagiging isang halimaw sa gabi. Sa umaga, isa pa rin siyang waitress. Ngunit pagdating ng gabi, siya ang nagiging researcher, marketer, at accountant ng Celeste Tech. Walang tigil ang kanyang pagbabasa, pag-aaral tungkol sa industriya, paggawa ng mga listahan ng posibleng kliyente, at paghahanap ng mga butas sa merkado. Leo, tingnan mo to, sabi ni Lyra isang gabi, itinuturo ang isang article sa kanyang cellphone. Karamihan sa mga medium-sized logistics company dito, mano-mano pa rin ang inventory system. Dito tayo pwedeng pumasok. Masyadong maliit ang market na yan, sagot ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Kailangan natin ng malaking isda. Ang malaking isda, kinakain ang maliliit na isda na tulad natin. Giit ni Lyra, lumapit sa kanya dala ang 2 tasa ng instant noodles. Magsimula tayo sa maliit. Kumuha tayo ng isa. Pagkatapos, isa pa, hanggang sa tayo na ang maging pating sa dagat na to. Napahinto si Leo. May punto si Lyra, ang pagiging henyo niya sa teknolohiya ay laging nakatuon sa pinakamalaki at pinakamagandang produkto. Ngunit si Lyra, sa kanyang pagiging praktikal ang nagtuturo sa kanya kung paano mabuhay sa totoong mundo. Kinuha niya ang noodles. Okay, ikaw ang boss. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra, isang ngiti na kahit pagod ay nagbibigay liwanag sa kanilang maliit na opisina. Hindi maiwasang mapangiti rin ni Leo. May mga araw na isinasama ni Lyra si Celeste sa opisina pagkatapos ng klase. Sa una, naiilang si Leo. Hindi siya sanay sa bata. Ngunit si Celeste, sa kanyang pagiging bibo at matanong, ay unti-unting sinira ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang hapon, nakita niyang nakakunot ang noo ni Celeste habang nakatingin sa kanyang assignment sa math. May problema? Tanong ni Leo. Opo, Tito Leo. Ang hirap po ng fractions, sabi ng bata. Naupo si Leo sa tabi niya sa lumang sofa. Kinuha niya ang papel at lapis. Ganto lang yan kasimple. Isipin mo, may isa kang buong pizza. Habang ipinapaliwanag niya ang fractions gamit ang pizza at cake, nakita niya mula sa sulok ng kanyang mata si Lyra na nakatayo sa may pinto ng opisina. Nakatingin ito sa kanila, hindi nagsasalita. Sa mga mata nito, may nakita si Leo na isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang halo ng pasasalamat, saya at kaunting lungkot. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis nang ngumiti si Lyra bago bumalik sa kanyang mesa. Ngunit ang imahe na iyon ay nanatili kay Leo. Ang imahe nilang tatlo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na parang pamilya. At ang pakiramdam na iyon ay nakakatakot, pero kasabay nito, napakasarap. Ang kanilang unang tagumpay ay dumating pagkatapos ng 37 rejection emails at 20 bagsak na tawag sa telepono.
Isang maliit na trucking company ang pumayag na subukan ang beta version ng kanilang software. Nang dumating ang email ng kumpirmasyon, sabay silang napasigaw ni Lyra sa tuwa. Hindi nila napigilan ang sarili. Nag-high five sila na nauwi sa isang mahigpit at awkward na yakap. Mabilis silang bumitaw, parehong namumula, ngunit ang saya ay hindi maitago sa kanilang mga mukha. Nagawa natin, sabi ni Lyra, hindi makapaniwala. Ikaw, pagtatama ni Leo. Ikaw ang nakakumbinsi sa kanila. Nakita ko ang presentasyon mo. Hindi. Tayo, kiit ni Lyra. Partner tayo, di ba? Ngumiti si Leo. Oo, partner. Nang gabing iyon, nagtrabaho sila hanggang madaling araw para i-customize ang software para sa kanilang unang kliyente. Sa sobrang pagod, si Lyra ay nakatulog na lang sa kanyang mesa. Ang pisngi ay nakapatong sa isang libro tungkol sa marketing for dummies. Pinagmasdan siya ni Leo. Sa pagod niyang mukha, nakikita niya ang lakas at determinasyon na humanga sa kanya mula pa noong una. Ang babaeng ito na sinaktan at iniwan ay bumabangon hindi para sa sarili niya kundi para sa anak niya. At ngayon, kasama na siya sa laban na iyon. Hinubad ni Leo ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Lyra. Isang simpleng kilos, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamalapit sa isang pag-amin. Isang pag-amin na ang paghanga niya ay unti-unti nang nagiging isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi pa siya handang pangalanan. Bumalik siya sa kanyang computer, nagkunwaring nagtatrabaho, ngunit ang kanyang isip ay nasa babaeng natutulog sa kabilang mesa. Isang linggo ang lumipas. Ang feedback mula sa kanilang unang kliyente ay maganda. Nagsisimula na silang magkaroon ng kaunting ingay sa industriya. Habang nagbabasa si Lyra ng business news online para maghanap ng mga bagong target, bigla itong natigilan. Okay ka lang? Tanong ni Leo. Napansin ang biglang pagtigas ng kanyang katawan. Ah, oo, mabilis na sagot ni Lyra, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. May, may nabasa lang ako. Sinilip ni Leo ang screen. Isang article tungkol sa Sandoval Corporation, isang malaking conglomerate. Ang headline ay, si Marco Sandoval, aangat pa ba ang Sandoval Corp sa ilalim ng bagong pamumuno? May larawan ng isang lalaking nakangiti, guwapo at mukhang makapangyarihan. Nakita ni Leo ang isang mabilis na pagbabago sa mukha ni Lyra. Isang anino ng sakit, isang kislap ng galit, napakabilis na kung kumurap siya ay hindi niya ito makikita. Ngunit nakita niya, mabilis na isinara ni Lyra ang browser. Wala yon, malaking kumpanya lang na may problema. Masyado silang malaki para sa atin. Sabi niya, pilit nang ngumingiti. Hindi na nagtanong si Leo, ngunit hindi niya makalimutan ang reaksyong iyon. Kinabukasan habang abala si Leo sa pagdebug ng isang code, narinig niya ang isang matinis na paghinga mula kay Lyra. Leo, tumingin siya. Si Lyra ay nakatitig sa kanyang laptop. Ang muka ay maputla na parang papel. Ano yon? Hindi ito sumagot. Tumayo lang ito at itinuro ang screen. Lumapit si Leo. Isang bagong email. Nakabukas ito. Ang subject ay Invitation to Present Supply Chain Management Solution. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ni Lyra. Ito ay ang pangalan at titulo ng nagpadala. From Assistant to the CEO Sandoval Corporation, at sa ilalim ang pangalan ng CEO na pagprepresentahan nila. Ang parehong pangalan sa article kahapon, Marco Sandoval.
Ang hapunan sa mansyon ng mga De Villa ay palaging tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan na mabigat, malamig, at puno ng mga hindi sinasabing salita. Para kay Marco Sandoval, ang bawat hapunan ay isang pagsubok. Isang paalala kung nasaan siya at kung ano ang halaga ng kanyang posisyon. Marco, basag ni Don Ricardo de Villa, ang kanyang biyenan sa katahimikan. Ang boses nito ay kasing talas ng kutsilyong gamit niya sa paghiwa ng mamahaling steak. Bumabagsak ang stocks ng kumpanya. Pangatlong quarter na. Anong plano mong gawin? Hindi tumingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato, ngunit hindi niya nakikita ang pagkain. May mga tinitingnan na po kaming solusyon, sir. Modernization ng logistics. Mag-i-invest tayo sa bagong technology. Technology? Gastos lang yan, sabad ni Don Ricardo. Ang kailangan mo ay mas mahusay na pamamahala. Ang kailangan mo ay tapang. Isang tingin na puno ng pangmamaliit ang ipinukol nito sa kanya. Sa tabi ni Marco, naramdaman niya ang pagtigas ng kanyang asawa, si Isabela. Maganda, elegante, at kasing lamig ng yelo. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang paraan ng paglapag nito ng kanyang kubyertos ay sapat na para iparamdam ang kanyang pagkainis. Ito ang buhay niya ngayon. Puno ng karangyaan, napapalibutan ng kayamanan, ngunit bawat araw ay parang naglalakad siya sa napakanipis na alambre. Mayroon siyang lahat. Posisyon bilang CEO, magarang kotse, isang mansyon. Ngunit wala siyang kapangyarihan. Isa lamang siyang manugang, isang tau-tauhan. Nang matapos ang hapunan, pumasok sila ni Isabela sa kanilang malawak na kwarto. Ang katahimikan ay sumunod sa kanila. Nakakahiya, sabi ni Isabela habang tinatanggal ang kanyang mga alahas sa harap ng salamin. Sa harap pa talaga ni Papa, pinagmumukha mo akong tanga. Ginagawa ko ang lahat, Isabela. Sagot ni Marco, ang boses ay pagod. Hindi sapat. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko para makuha mo ang posisyon na yan? Ipinaglaban kita sa buong pamilya ko. At ito ang igaganti mo sa akin. Pagbagsak? Hindi ko kasalanan kung lumana ang sistema ng kumpanya ninyo. Responsibilidad mo yan ngayon at responsibilidad mo rin na bigyan ako ng anak. Iyon na. Ang isyong palagi nilang pinag-aawayan. Ang isyong nagiging lason sa kanilang pagsasama. Sinusubukan naman natin, di ba? Mahinang sagot ni Marco. Hindi sapat ang pagsubok, Marco. Sigaw ni Isabela. Kailangan ko ng tagapagmana. Iyon ang magpapatibay sa posisyon natin sa pamilya ko. Sa tingin mo ba hahayaan ni Papa na mapunta sa'yo ang lahat kung wala kang maibibigay na apo sa kanya? Tumalikod si Marco. Hindi niya masabi kay Isabela ang katotohanan na sinabi sa kanya ng doktor sa huli nilang check-up. Na baka siya ang may problema. Masyado itong masakit sa kanyang ego. Masyadong nakakahiya. May mga gabi, tulad nito, na kapag nakapikit na siya, isang ibang muka ang kanyang nakikita. Isang mukhang mas simple, mas payak. Isang ngiting mas totoo. Elara. Bigla, naaalala niya ang amoy ng adobo sa kanilang maliit na apartment. Ang init ng yakap nito. Ang paraan ng pagtawa nito na parang musika. At ang huling araw, ang takot at sakit sa mga mata nito. Buntis ako. Napamulat si Marco. 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga salitang iyon ay bumabalik pa rin para multuhin siya. Minsan, sa mga pinakatahimik na sandali, naiisip niya, kumusta na kaya siya?
Ano na kayang nangyari sa kanya? Sa problema? Mabilis niyang iwinawaksi ang mga iniisip na iyon. Iyon ay bahagi ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Pinili niya ito. Pinili niya ang yaman, ang kapangyarihan. Kailangan niyang panindigan. Kinabukasan sa opisina, ang stress ay mas matindi. Tawag mula sa mga board member, mga email mula sa mga galit na investor. Sir, sabi ng kanyang assistant, pumasok sa kanyang opisina. Pinapaalala ko lang po ang meeting natin mamayang hapon tungkol po sa logistics software. Kanselahin mo na yan. Wala akong panahon para sa mga maliliit na startup. Pagod na sabi ni Marco. Pero sir, sila po ang may pinakamagandang review sa ngayon. Maliit na kumpanya pero mukhang magagaling. Baka sila na po ang sagot na hinahanap natin. Giit ng assistant. Napabuntong hininga si Marco. Sino ba yan? Celeste Tech po. Isang pangalan lang. Walang ibig sabihin. Sige na nga, bigyan mo sila ng 15 minuto. Siguraduhin mong hindi nila sasayangin ang oras ko. Nang hapon na iyon, habang naghahanda si Marco para sa meeting, pumasok si Isabella sa kanyang opisina nang walang katok. Narinig ko ang tungkol sa meeting, sabi nito. Sasama ako. Isabella, hindi na kailangan. Kaya ko na to. Hindi, Marco. Gusto kong makita kung paano mo aayusin ang gulong ito. Gusto kong makasiguro na hindi ka gagawa ng isa na namang pagkakamali. Ang mga salita niya ay utos, hindi pakiusap. Walang nagawa si Marco. Pumasok sila sa conference room. Naroon na ang kanyang assistant. Ang projector ay handa na. Nasaan na sila? Walang pasensyang tanong ni Isabella. Papunta na raw po, ma'am. Medyo na traffic lang daw po. Sagot ng assistant. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Good afternoon, sabi ng isang boses ng lalaki. Sorry, we're a bit late. Pumasok ang isang lalaking may salamin. Mukhang pamilyar, mukhang tech nerd. Sumunod sa kanya ang isang babae. Nang pumasok ang babae, ang buong atensyon ni Marco ay napunta sa kanya. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na blazer at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maayos na bon. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. May dala siyang laptop. Nag-angat ito ng tingin. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Marco ay huminto. Ang mukha, ang mga mata, medyo nagbago. Mas tumatag, mas malamig. Ngunit kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga matang iyon na umiyak sa harap niya 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang pangalan sa profile na binasa niya kanina ay nag-replay sa kanyang utak. Lyra Reyes, CEO Celeste Tech. Hindi. Hindi maaari. Ngunit habang tinititigan niya ang babaeng nakatayo sa harap niya, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng diretso, walang emosyon, na para bang isa siyang estranghero, alam ni Marco sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito siya, si Elara. Ang pagsakay sa elevator ng Sandoval Corporation ay parang pag-akyat sa isang toreng gawa sa salamin at bakal. Bawat palapag na kanilang nilalagpasan, nararamdaman ni Lyra ang unti-unting pagbigat ng hangin sa kanyang dibdib. Malamig, artipisyal, walang buhay. Okay ka lang? Tanong ni Leo sa tabi niya. Napansin marahil ang mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang mga kamay sa strap ng dala niyang laptop bag. Tumango si Lyra, hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga numerong paakyat sa display ng elevator. 28, 29, 30. Okay lang ako. Isang kasinungalingan. Sa loob, ang puso niya ay kumakarera.
na parang isang kabayong tumatakbo para sa kanyang buhay. Ang bawat pintig ay isang pangalan, Marco, Marco, Marco. 5 taon niyang ibinaon ang pangalang iyon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala, tinabunan ng pagod, puyat at walang katapusang trabaho. Ngayon, sa isang iglap, ang multong iyon ay babangon para harapin siya. Lyra, sabi ulit ni Leo, mas malumanay ngayon. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Hindi ka si Elara ngayon, ikaw si Lyra Reyes, ang CEO ng Celeste Tech. Huwag mong kalimutan yan. Ang mga salita ni Leo ay parang isang kalasag. Huminga ng malalim si Lyra at tumingin sa refleksyon niya sa makintab na pinto ng elevator. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa isang madilim na eskinita. Ang buhok niya ay maayos. Ang kanyang suot ay simple, ngunit profesional. Ang kanyang mga mata, pagod, oo, ngunit may apoy. Tama si Leo. Ako si Lyra. Ting! Bumukas ang pinto sa 35th floor. Ang opisina ng CEO. Ang bumungad sa kanila ay isang malawak na reception area na mas malaki pa sa buong apartment building nila. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga pader ay salamin na nagpapakita ng tanawin ng buong Cebu City. Lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Isang assistant ang sumalubong sa kanila at iginiya sila sa isang conference room. Ang pintuan ay gawa sa solidong kahoy na may salamin sa gitna. Bago sila pumasok, isang huling malalim na hininga ang pinakawalan ni Lyra. Pagbukas ng pinto, ang unang nakita niya ay ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany. Sa dulo nito, nakaupo ang 2 tao. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig, ang babae. Perpekto ang ayos, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na bumagay sa kanyang balat. Ang mga alahas nito ay kumikinang. Siya ang babae sa mga business magazine, si Isabela de Villa Sandoval. At sa tabi nito, siya, si Marco. Mas tumanda ito ng kaunti, ngunit naroon pa rin ang pamilyar na itsura. Ang paraan ng pagkakaupo, ang korte ng kanyang panga. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Mukha siyang makapangyarihan. Mukha siyang masaya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Ang pakiramdam ng pagiging basura. Ang hapdi ng bawat piraso ng perang inihagis sa kanya. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, ay iwinaksi niya ito. Pinatay niya ang emosyon, isinuot niya ang kanyang maskara. Good afternoon, Mr. Sandoval, Mrs. Sandoval. Bati ni Lyra, ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Isang boses na hindi nakilala ni Marco. Nakita niya ang pag-flinch ni Marco nang marinig ang kanyang boses. Ang mga mata nito ay nanlaki, puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang pagtingin. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusubukang hanapin ang multo ni Elara sa loob ng CEO na si Lyra. Si Isabela naman ay tiningnan lang siya ng may bahid ng pagmamataas, isang tingin na ibinibigay sa isang hamak na empleyado. Hindi naghintay si Lyra na alukin sila ng upuan. Kumpiyansa siyang naglakad papunta sa gitna ng mesa sa tapat mismo nila. Sumunod sa kanya si Leo. Inilapag niya ang kanyang laptop at inihanda ito. Siya ang may kontrol sa kwartong ito, hindi sila. Ako si Lyra Reyes, CEO ng Celeste Tech. At ito naman si Leo Valdez, ang aming Chief Technology Officer. Panimula niya, ang kanyang tingin ay diretso at matatag. Salamat sa pagbibigay ninyo sa amin ng pagkakataon. Sinimulan niya ang presentasyon. Bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig
ay pinag-aralan niya ng daan-daang beses. Ang mga charts at data ay kabisado niya. Ipinaliwanag niya ang kanilang software ng may awtoridad at talino na kahit si Leo ay napapahanga. Ngunit habang nagsasalita siya, nararamdaman niya ang titig ni Marco. Isang titig na tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Hinahanap, nagtatanong, hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya. Ang aming sistema ay hindi lamang magpapabilis ng inyong operasyon, sabi niya. Ito ay isang investment. Ang investment sa tamang teknolohiya ay hindi lang para sa kumpanya ngayon. Ito ay para masigurado ang kinabukasan. Sandali siyang huminto, tiningnan si Marco ng diretso sa mata. Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nakita niya ito, isang bahagyang panginginig sa kamay ni Marco na nakapatong sa mesa. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, isang tama ng bala na siya lang ang nakakita. Nang matapos ang presentasyon, si Leo ang sumagot sa mga teknikal na tanong. Si Isabela ay halatang naiinip na, habang si Marco ay nanatiling tahimik, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Okay, I think we've heard enough, sabi ni Isabela, tumatayo na. We'll let you know. Isang malinaw na pagtatapos sa usapan. Tumayo na rin si Lyra at Leo, nagsimulang magligpit. Ito na iyon nagawa niya. Nakalabas siya sa lungga ng leon nang hindi nasasaktan. Habang naglalakad na sila palabas, isang boses ang pumigil sa kanila. Miss Reyes! Boses ni Marco. Huminto si Lyra, ngunit hindi lumingon. Nagkakilala na ba tayo dati? Ang tanong ay banayad, ngunit puno ng bigat. Ang buong kwarto ay tila huminto sa paghinga. Dahan-dahang lumingon si Lyra. Isang maliit, malamig, at perpektong kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mr. Sandoval, sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at matalas. Sa tingin ko, kung nagkakilala na tayo, isa sa atin ang siguradong makakaalala. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at naglakad ng diretso palabas ng conference room. Ang kanyang ulo ay taas noo. Si Leo ay sumunod sa kanya. Nang makapasok sila sa elevator at sumara ang mga pinto, doon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader ng elevator at sa wakas huminga. Nagawa niya, nakaharap niya ang kanyang nakaraan at hindi siya ang natalo. Ang email ay dumating kinabukasan, eksaktong 9:09 ng umaga. Maikli lang ang mensahe. Miss Reyes, we are interested in moving forward. Please send your official proposal and contract draft at your earliest convenience. Regard, Marco Sandoval. Hindi gumalaw si Lyra. Nakatitig lang siya sa screen, binabasa ang mga salita ng paulit-ulit. Ito na. Ang simula ng laro. Anong sabi? Tanong ni Leo mula sa kanyang mesa, hindi maitago ang pananabik sa boses. Gusto nilang ituloy. Sagot ni Lyra, ang kanyang boses ay kalmado, taliwas sa nag-aalab na apoy sa loob niya. Isang malakas na, yes, ang narinig niya mula kay Leo. Sabi ko na sa'yo ang galing mo, Lyra. Ang galing natin. Ngumiti si Lyra, ngunit ito'y isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban, Leo. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang mga sumunod na 2 linggo ay naging isang serye ng walang katapusang email exchanges at phone calls. At sa bawat isa, sinisigurado ni Lyra na siya ang may hawak ng mga baraha. Ang unang draft ng kontrata na ipinadala niya ay halos isang insulto. Ang presyo ay doble sa karaniwang market value
Ang mga tiyawkuan, clauses ay pabor lahat sa Celeste Tech. Ang maintenance fees ay napakataas. Lyra, sigurado ka ba dito na nag-aalalang tanong ni Leo habang binabasa ang draft? Baka umatras sila para tayong nanghuhold up sa presyong ito. Hindi sila aatras, Leo. Sagot ni Lyra, ang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang trabaho. Kailangan nila tayo, higit pa sa kailangan natin sila. Nalulunod na sila at tayo ang nag-iisang salbabida at ang kaligtasan may presyo. Tama siya. Tumawag ang legal team ng Sandoval Corp. Galit na galit, ngunit hindi sila umaatras. Humingi sila ng negotiation. At iyon mismo ang gusto ni Lyra. Sa bawat meeting, dinadala niya sila sa impyerno. Hihimayin niya ang bawat salita sa kontrata. Magtatanong siya ng mga bagay na wala namang kinalaman. Paulit-ulit niyang ipapabago ang mga minor na detalye, sapat lang para madelay ang proseso at para pilitin si Marco na personal siyang kausapin. Sa pangatlong meeting, halatang pagod na si Marco. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Si Isabela ay hindi na sumasama, isang senyales na nawawalan na ito ng interes at ipinapaubaya na kay Marco ang lahat. Pagkatapos ng isa na namang walang saysay na pagtatalo tungkol sa isang koma sa Section 5, Paragraph C, tumawag si Marco sa personal na cellphone ni Lyra ng gabing iyon. Miss Reyes, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay pagod. Pwede ba tayong mag-usap? Tayo lang. Hindi sa opisina, kahit saan. Hindi ko po nakikita ang dahilan, Mr. Sandoval. Lahat ng kailangan nating pag-usapan ay nasa kontrata. Please, pagmamakaawa nito. 10 minuto lang. Pumayag si Lyra. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa kanilang mga opisina. Ano ba talaga ang gusto mo, Miss Reyes? Tanong agad ni Marco pagkaupo. Nakalagay na po sa kontrata ang gusto ko, Mr. Sandoval. Isang patas na kasunduan para sa serbisyong ibibigay namin. Hindi ito patas, giit ni Marco. At hindi yan ang tinutukoy ko. Tinitigan siya nito ng malalim. Kilala kita. Alam kong kilala kita. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito na ang pagkakataon ni Lyra. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape. Ang kanyang mga kamay ay perpektong kalmado. Ngumiti siya ng isang maliit at malungkot na ngiti. Marami na pong nagsabi sa akin inyan, Mr. Sandoval. Sabi niya. May kamukha raw ako. Siguro ganoon lang talaga. Saan ka galing? Saan ka lumaki? Nag-aral po ako sa States. Doon na rin lumaki. Pagsisinungaling niya, isang kwentong binuo niya sa kanyang isip para sa sandaling ito. Ang mga magulang ko, matagal nang wala. Umuwi lang ako dito sa Pilipinas para magsimula ulit, para bigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko. Ang pagbanggit sa anak niya ay isang kalkuladong galaw. Nakita niya ang epekto nito kay Marco, isang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha, isang anino ng sakit, o baka guni-guni niya lang. May anak ka? Tanong nito, halos pabulong. Opo, isang babae, sagot ni Lyra. Hindi na muling nagtanong si Marco tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Isabela ay may sariling laro. Hindi niya ito alam, ngunit may mga araw na napapansin ni Lyra ang isang itim na kotse na laging nakaparada sa tapat ng kanilang building. Minsan, may isang lalaking nagtanong sa may-ari ng karinderya sa ibaba tungkol sa babae at batang nakatira sa taas. Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay nag-iingat lang ang Sandoval Corp sa huling meeting para sa kontrata
Nakita ni Lyra ang isang Marco na halos sumuko na. Maputla ito at ang mamahalin niyang suit ay tila maluwag na sa kanya. Please, Miss Reyes, sabihin ito nang sila na lang ang naiwan sa kwarto. Just give us a fair price. My company, my family, depends on this. Sa isang iglap, nawala ang CEO. Ang nakita ni Lyra ay ang Marco na minahal niya noon, isang lalaking mukhang nalulunod, humihingi ng tulong. Isang maliit na kirot ng awa ang tumusok sa kanyang puso. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay nawala rin. Naalala niya ang sarili niya nakaluhod sa semento. Naalala niya ang pera na inihagis sa kanyang mukha. Ang awa ay naging yelo. Business is business, Mr. Sandoval. Malamig niyang sagot. Kung hindi niyo kaya ang presyo, marami pang ibang kumpanya dyan. Although, dagdag niya na may ngiti, wala ng ibang kumpanya ang makakapagligtas sa inyo. Alam nating pareho yan. Pumirma si Marco sa kontrata kinabukasan. Nang gabing iyon, nag-celebrate sila ni Leo sa opisina. Nag-order sila ng pizza at 2 bote ng beer. Hindi ako makapaniwala, nagawa mo, masayang sabi ni Leo. Pinirmahan nila sa presyo natin. Sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ni Lyra, tumatawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang tawa niya ay totoo. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok si Celeste kasama ang kapitbahay nilang nag-aalaga dito kapag gabi na siya umuwi. Mami! Sigaw ng bata, tumakbo papalapit sa kanya. Surprise! Sabi ni Leo. Sinundo ko siya. Sabi ko isama natin siya sa celebration. Pinuhat ni Lyra si Celeste at niyakap ng mahigpit. My baby, na-miss ka ni Mommy. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit sa pisngi. Ang lahat ng bigat, lahat ng laro, lahat ng galit, lahat ay nawawala kapag yakap na niya ang kanyang anak. Ang hindi nila alam, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na kotse na may tinted na salamin, ay may isang pares ng mga matang nanonood. Si Isabela, kasama ang isang private investigator. Hawak ng lalaki ang isang kamera na may mahabang lente. Ayan na sila, ma'am, sabi ng investigador. Nakita ni Isabela ang eksena. Ang babaeng iyon, si Lyra, na masayang-masaya habang yakap ang isang batang babae. Isang eksena ng perpektong pagmamahalan ng isang ina at anak. Isang bagay na hinding-hindi niya mararanasan. Isang kirot ng inggit ang naramdaman niya. Kuhanan mo sila! Utos niya, ang boses ay walang emosyon. Sunod-sunod na pag-click ng kamera ang narinig. Ipinakita ng investigador ang kuha sa maliit na screen. Isang malinaw na shot ni Lyra na nakangiti at isang shot ng bata na nakatingin sa direksyon nila. Tinitigan ni Isabela ang litrato. Kahit medyo malabo, may kung anong pamilyar sa mukha ng bata. Isang bagay sa hugis ng sa mga mata. I-zoom in mo sa bata, utos ni Isabela. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sinunod ng lalaki. Ang imahe sa screen ay lumaki. Ang mukha ng bata ay naging mas malinaw. Isang batang babae na may mahabang itim na buhok at mga matang malaki at bilog. Mga matang napahawak si Isabela sa kanyang bibig. Ang mga matang iyon. Kilala niya ang mga matang iyon. Nakikita niya ang mga iyon araw-araw sa salamin, sa tabi niya sa kama, sa mga lumang litrato ng pamilya. Ang mga mata ng asawa niya. Ang mga mata ni Marco, isang malamig na takot at pagkaunawa ang sabay na gumapang sa kanyang buong katawan. Parang isang ahas na biglang pumulupot sa kanyang puso. Ang pagdududa, ang mga kwento ng nakaraan ni Marco,
na pilit niyang kinalimutan. Ang babaeng bigla na lang sumulpot, isang babaeng may kakaibang epekto sa kanyang asawa. Ang pangalan ng kumpanya, Celeste Tech. Celeste, isang pangalan ng bata. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng investigador na pansin ang biglang pamumutla niya. Hindi sumagot si Isabela. Kinuha niya ang kamera mula sa kamay ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa litrato. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isip. Bumubuo ng isang larawan na napakalinaw at napakasakit. Lyra Reyes, Elara Santos. Iisa lang sila. At ang batang ito, ang batang ito ay hindi lang basta anak ni Lyra. Ito ang anak ni Marco, ang tagapagmana na matagal na niyang hinahanap. Ang dahilan kung bakit hindi siya mabigyan ng anak ng kanyang asawa. Dahil mayroon na pala itong iba. Alamin mo ang lahat, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nagbago, naging matalas, naging mapanganib. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay ng babaeng yan sa nakalipas na 5 taon. Saan siya nanganak? Kailan? Anong pangalan ang ginamit niya? Lahat. Ibinato niya ang kamera pabalik sa investigador. At kumuha ka ng mas malinaw na litrato ng batang yan. Kailangan ko ng pruweba, isang pruweba na hindi maikakaila. Sumandal si Isabela sa malambot na upuan ng kanyang mamahaling kotse. Sa labas, ang masayang selebrasyon ng Celeste Tech ay nagpatuloy, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Hindi na tungkol sa software ang laban na ito. Hindi na tungkol sa kumpanya. Naging personal na ito. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Kung hindi maibibigay sa kanya ng mundo ang gusto niya, kung gayon, kukunin niya ito. Kahit anong paraan, kahit sino pa ang masagasaan. Ang sobre ay kulay brown, makapal, at walang anumang marka. Inilapag ito ng private investigator sa ibabaw ng mamahaling mesa ni Isabela na gawa sa salamin, kasabay ng isang maliit na tunog na bumasag sa katahimikan ng kanyang pribadong study. Lahat ng impormasyong hiniling ninyo, ma'am, nasa loob na po niyan, sabi ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. Hindi sumagot si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sobre na parabang ito ay isang bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Kinaway niya lang ang kanyang kamay, isang senyales para umalis na ang lalaki. Nang sila na lang ang naiwan sa silid, tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Mula sa kanyang study, tanaw niya ang malawak na hardin ng mansyon, perpektong inalagaan, bawat damo at bulaklak ay nasa tamang lugar. Isang perpektong mundo, isang perpektong kasinungalingan. Sa loob ng 1 linggo, nabuhay siya sa pagitan ng pag-asa at takot. Pag-asa na mali ang kanyang hinala, at takot na baka tama ito. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang kanyang sarili at bumalik sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. Ang unang nahulog mula rito ay isang serye ng mga litrato. Mga litrato na mas malinaw kaysa sa mga nauna. Si Lyra, palabas ng isang maliit na apartment building. Si Lyra, namimili sa palengke. At si Celeste, nakasuot ng uniforme ng isang maliit na pampublikong paaralan, masayang tumatakbo papalapit sa kanyang ina. Kinuha ni Isabela ang isang litrato ni Celeste. Isang close-up shot, malinaw na malinaw. Ang mga mata, ang ilong, ang maliit na ngiti, walang duda. Para siyang nakatingin sa isang batang bersyon ni Marco.
Isang matalas na kirot ang tumusok sa kanyang puso. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito na, ang pruweba, ngunit mayroon pa sa loob ng sobre. Isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Binuklat niya ito. Ang unang pahina ay isang kopya ng birth certificate. Pangalan ng bata, Celeste Reyes. Pangalan ng ina, Lyra Reyes. Pangalan ng ama, hindi nakadeklara, ngunit hindi ito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nakasulat sa ibaba, lugar ng kapanganakan, isang maliit na lying-in clinic sa isang probinsya sa timog. Petsa ng kapanganakan, 9 na buwan pagkatapos ng huling pagkikita ni Marco at ng babaeng tinatawag na Elara. Ang lahat ay eksakto. Sunod niyang tiningnan ang isang background check report. Si Lyra Reyes ay walang record bago ang 5 taon na nakalipas. Walang school records, walang kahit anong government ID. Para siyang isang multo na bigla na lang lumitaw. At ang huling papel sa folder. Ito ang bumasag sa lahat ng natitira niyang pag-aalinlangan. Isang lumang litrato, medyo kupas. Isang litratong nakuha ng investigador mula sa isang dating katrabaho ni Ilara sa flower shop. Ang babae sa litrato ay mas bata, mas payat, at ang kanyang nangiti ay mas simple, mas inosente. Nakasuot ito ng isang murang uniforme, si Elara Santos. Inilagay ni Isabela ang lumang litrato sa tabi ng bagong litrato ni Lyra Reyes. Tinanggal niya ang buhok, tinanggal niya ang mamahaling damit, tinanggal niya ang malamig at matapang na ekspresyon. At ang natira ay iisa, iisang mukha, iisang tao. Bumagsak si Isabela sa kanyang upuan, ang mga dokumento ay nagkalat sa kanyang mesa na parang mga piraso ng isang nabasag na salamin. Hindi na ito hinala, hindi na ito takot. Ito na ang katotohanan. Ang babaeng halos nagpabagsak sa kanilang kumpanya, ang babaeng kinamumuhian niya sa unang tingin pa lang ay ang multo mula sa nakaraan ng kanyang asawa. At ang babaeng iyon ay may dalang isang bagay na mas matindi pa sa paghihiganti. May dala itong tagapagmana, ang tagapagmanang matagal na niyang ipinagdarasal. Ang tagapagmanang kailangan niya para masigurado ang kanyang lugar sa pamilyang ito. Ang tanging bagay na hindi maibigay sa kanya ng lahat ng kanyang pera at kapangyarihan. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito tawa ng saya. Ito ay isang tawang mapait, puno ng kabalintunaan at may bahid ng kabaliwan. Tumawa siya ng tumawa hanggang sa ang kanyang mga mata ay magsimulang mamasa. All this time, lahat ng pagod niya sa mga fertility doctor, lahat ng kahiyan na nararamdaman niya sa tuwing tatanungin siya ng kanyang ama kung kailan sila magkakaanak. Lahat ng pag-aaway nila ni Marco, lahat ng iyon para sa wala. Dahil ang sagot pala sa lahat ng kanyang problema ay nasa kamay ng isang hamak na babae mula sa putikan. Dahan-dahan, ang kanyang tawa ay huminto. Ang sakit at pagkagimbal sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Galit, ngunit hindi ito ang karaniwang galit na nararamdaman niya. Ito ay isang galit na malalim, isang galit na nag-ugat mula sa inggit at ngayon ay dinidiligan ng desperasyon. Tumingin siyang muli sa mga litrato. Ang masayang mukha ni Celeste, ang mapagmahal na tingin ni Lyra. Hindi, hindi niya papayagan. Hindi niya papayagan na ang isang bastarda, isang bunga ng pagkakamali, ang maging mas masaya at mas kumpleto kaysa sa kanya.
Ang batang iyon ay hindi dapat na sa isang maliit at maruming apartment. Ang batang iyon ay dapat narito, sa mansyong ito, dala-dala ang pangalan ng mga Sandoval at De Villa. Isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isip. Isang plano na mas tuso, mas masalimuot, at higit sa lahat, mas malupit kaysa sa simpleng paghihiganti sa negosyo. Hindi na niya kailangan ang software. Hindi na niya kailangan ang Celeste Tech. Ang kailangan niya ay si Celeste. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Mga ito ay matatag na. Determinado. Idinial niya ang numero ng kanyang personal na abogado, ang pinakamagaling at pinakawalang pusong abogado sa buong Cebu. Nang sumagot ito sa kabilang linya, ang boses ni Isabela ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon, isang dambuhala ang nagising. "Good morning, attorney," panimula niya. "Mayroon akong isang napakadelikadong kaso para sa'yo." Huminto siya sandali, tiningnan ang litrato ng batang nakangiti sa kanyang mesa. "Gusto kong malaman ang lahat ng legal na paraan para makuha ang custody ng anak sa labas ng asawa ko. Wala akong pakialam sa proseso. Wala akong pakialam sa gastos. Gusto ko ang bata sa kahit anong paraan." Ang sobre ay puti, malinis at mukhang opisyal. Iniabot ito ng isang courier kay Lyra, isang Biyernes ng hapon, habang naghahanda siyang sunduin si Celeste sa eskwela. Wala itong anumang babala, isang simpleng sobre na magiging mitya ng pinakamalaking pagsabog sa kanyang buhay. "Ano yan?" tanong ni Leo na kararating lang mula sa isang meeting. "Hindi ko alam," sagot ni Lyra, pinupunit ang gilid ng sobre. "Baka galing sa City Hall tungkol sa business permit." Inilabas niya ang makapal na papel mula sa loob. Hindi ito galing sa City Hall. Ang letterhead ay mula sa isang prestihiyosong law firm. Petition for Custody and Compulsory Recognition. Napatigil sa paghinga si Lyra. Ang mga salita ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Petitioner, Isabela de Villa Sandoval, assisted by her husband, Marco Sandoval, respondent. Lyra Reyes, also known as Elara Santos. Subject, minor child, Celeste Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang papel ay tila naging 1,000 libra ang bigat. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. DNA testing, paternal rights, best interest of the child, financial capacity, moral ascendancy. Isang tunog ng pagkalaglag ang narinig niya. Ang sobre at mga papeles ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at nagkalat sa sahig. "Lyra, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Leo, lumuhod para pulutin ang mga papel. Sinubukan ni Lyra na magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Tanging isang mahinang ungol, itinuro niya ang mga papel. Binasa ni Leo ang unang pahina. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, at sa huli, naging purong galit. Anong, anong kalokohan to?" sabi ni Leo, tumayo at humarap kay Lyra. "Lyra, Elara Santos, anak ni Marco, totoo ba to?" Ang tanong ni Leo ay hindi puno ng akusasyon. Ito ay puno ng sakit, puno ng pagkalito. Sa wakas, tumango si Lyra. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay nagsimula ng bumuhos. "Leo, ako, patawad. Hindi ko sinabi sa'yo." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Niyakap siya ni Leo ng mahigpit. "Shh! Hindi ngayon ang oras para dyan."
Ang importante, nandito ako. Ngunit sa ilalim ng lahat, alam ni Lyra na nasaktan niya si Leo. Ang sikreto niya ay isang pader na hindi niya namalayang naitayo sa pagitan nilang dalawa. Ang laban ay nagsimula ng mas mabilis at mas brutal kaysa sa inaasahan niya. Ang unang hakbang ni Isabela ay hindi sa korte kundi sa publiko. Lumabas ang mga blind item sa mga tabloid tungkol sa isang prominenteng CEO na may anak sa labas sa isang babaeng galing sa wala. Pagkatapos ay dumating ang personal na pag-atake. Isang araw, habang pauwi sila ni Celeste, hinarang sila ng isang magarang itim na kotse. Bumaba mula rito si Isabela, nakasuot ng puting damit na parang isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay mata ng isang demonyo. Kasama niya si Marco. Lara, sabi ni Isabela, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi abot sa kanyang mga mata. O Lyra na pala ngayon, ang galing mong magtago. Anong kailangan nyo? Mariing tanong ni Lyra, itinago si Celeste sa kanyang likuran. Simple lang, nariyan ka na rin lang sa likod mo, ipakilala mo na siya sa tunay niyang ama, sabi ni Isabela, tumingin kay Marco. Si Marco, nakatayo lang ito, hindi makatingin ng diretso kay Lyra. Ang mukha niya ay puno ng pagkakasala at kahihiyan. Marco, umalis na kayo, pakiusap ni Lyra. Hindi kami aalis, matigas na sabi ni Isabela. Lumuhod ito para maging kapantay ni Celeste. Hello, sweetie. Ako ang tita Isabela mo. Huwag mo siyang hawakan, sigaw ni Lyra. Dito na nawala ang pagkukunwari ni Isabela. Tumayo ito, ang kanyang muka ay nag-iba. Wala kang karapatan. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung saan mo pinalalaki ang anak ng asawa ko. Sa isang gungyo na amoy daga, pinapakain mo ng instant noodles. Iyan ba ang buhay na nararapat para sa isang tagapagmana? Anong alam mo sa pagiging ina? Sumbat ni Lyra, ang galit ay nag-aapoy na sa kanyang dibdib. Mas marami akong alam kaysa sayo, sagot ni Isabela, dahil kaya kong ibigay sa kanya ang lahat. Isang magandang bahay, pinakamagaling na eskwelahan, isang kumpletong pamilya. At ikaw, ano ang maibibigay mo? Isang ina na nagsinungaling? Isang waitress na nagpapanggap na CEO? Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Lyra. Marco, sabihin ni Sen mo sa kanya, baling ni Isabela sa asawa. Lyra. Isabela, tama na. Halos pabulong na, sabi ni Marco. Huwag dito. Duwag! Sigaw ni Isabela kay Marco. Pagkatapos ay humarap ulit siya kay Lyra. Ibibigay mo siya sa amin sa maayos na paraan o kukunin namin siya sa paraang hindi mo magugustuhan. Magkita na lang tayo sa korte. Tumalikod si Isabela at pumasok sa kotse. Iniwan si Marco na nakatayo, tulala. Bago ito sumunod, nagawa nitong tumingin kay Lyra, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Elara. Isang salita lang ang sagot ni Lyra. Umalis ka. Nang gabing iyon, hindi natulog si Lyra. Yakap-yakap niya si Celeste. Inamoy niya ang buhok nito. Minemorya niya ang bawat detalye ng mukha nito. Ang takot na baka ito na ang mga huling pagkakataon ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Dumating si Leo, may dalang mga dokumento mula sa abogado na nirekomenda ng isang kliyente nila. Lalaban tayo, Lyra, hindi tayo susuko. Sa unang araw ng hearing sa korte, ang kwarto ay puno ng tensyon. Sa isang panig, si Lyra at Leo. Sa kabila, si Isabela, Marco at isang batalyon ng mga abogado. Ang unang isinalang ng abogado ni Isabela
ay isang recording. Maaari po bang i-play ang Exhibit A? Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa courtroom. Boses ng isang mas bata, mas takot na babae. Tinanggap mo ba ang pera mula kay Mr. Sandoval? Tanong ng isang boses ng lalaki sa recording. Opo, at ano ang napagkasunduan ninyo kapalit ng perang iyon? Isang mahabang katahimikan. Para ayusin ang problema, para alisin ang bata. Napapikit si Lyra. Ang recording. Ito ay mula sa isang pekeng investigador na ipinadala ni Isabela sa kanya linggo na ang nakalipas. Nagpanggap na kumukuha lang ng impormasyon para sa background check, isang patibong. At nahulog siya rito ng walang kamalay-malay. Tumingin si Lyra sa hukom. Ang mukha nito ay seryoso. Tumingin siya kay Isabela. Nakangiti ito, isang ngiti ng tagumpay. Parang isang malaking alon na rumaragasa patungo sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra na baka sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang malunod. Ang recording ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng courtroom. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Para kay Lyra, parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Isabela. Ang laro ay tapos na. Panalo na ito. Wala na bang idadagdag ang prosekusyon? Tanong ng hukom. Wala na po, Your Honor. Sagot ng abogado ni Isabela, puno ng kumpiyansa. Tumingin ang hukom kay Lyra at sa kanyang abogado. Defense? Tumayo ang abogado ni Lyra, isang babaeng nasa mid-40s na may matalas na tingin. Your Honor, bago po kami magpatuloy, nais po naming ipatawag sa witness stand si Mrs. Isabela de Villa Sandoval. Nagulat si Isabela at ang kanyang mga abogado. Hindi nila ito inaasahan. Ngunit wala silang nagawa kundi pumayag. Mayabang na umupo si Isabela sa witness stand. Mrs. Sandoval, panimula ng abogado ni Lyra. Paulit-ulit ninyong sinasabi na ang lahat ng ito ay para sa best interest of the child. Tama po ba? Of course, sagot ni Isabela. Gusto ko lang ng isang kumpleto at maayos na pamilya para sa anak ng asawa ko. Isang pamilyang hindi ninyo kayang ibigay sa kanya sa natural na paraan, tama po ba? Biglang nagbago ang mukha ni Isabela. What are you talking about? Your Honor, sabi ng abogado ni Lyra, lumalapit sa hukom. Nais po naming ipresenta ang Exhibit B. Isang sobrang selyado ang iniabot niya. Ito po ay isang medical record. Isang medical record na nagpapatunay na si Mrs. Sandoval ay medically infertile. At alam na po niya ito bago pa man niya sinimulan ang kasong ito. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Tumingin si Isabela sa kanyang abogado, sa kanyang asawa, ang mukha ay puno ng panik. Ang kanyang pinakatatagong sikreto ay nabunyag. Objection, Your Honor. This is irrelevant and a violation of my client's privacy. Sigaw ng abogado ni Isabela. Your Honor, ito po ay napaka-relevant. Giit ng abogado ni Lyra. Ipinapakita nito ang tunay na motibo ni Mrs. Sandoval. Hindi ito tungkol sa kapakanan ng bata. Ito ay tungkol sa kanyang desperasyon na magkaroon ng tagapagmana. Ginamit niya ang korte para subukang kunin ang isang bagay na hindi kanya. Hindi pa sila tapos. At mayroon pa po, Your Honor, pagpapatuloy ng abogado. Tungkol naman sa financial capacity at moral ascendancy na binabanggit ng petitioner. Nais po naming ipatawag sa witness stand si Mr. Marcos Sandoval. Nanginginig na tumayo si Marco. Pag-upo niya sa stand, hindi siya makatingin kay Lyra o kay Isabela.
Mr. Sandoval, sabi ng abogado, totoo po ba na sa ilalim ng inyong pamumuno, ang Sandoval Corporation ay nasangkot sa ilang mga questionable deals para lang mailigtas ito sa pagkalugi? Isang serye ng mga dokumento ang ipinakita, mga bank statement, mga email na nakuha ni Leo sa tulong ng kanyang mga contact sa tech industry. Mga pruweba ng mga ilegal na transaksyon na pinilit ipagawa ni Isabela kay Marco. Mr. Sandoval, totoong bang pinilit ka ng iyong asawa na gawin ang mga ito at kung hindi ay isisiwalat niya ang iyong nakaraan? Si Marco ay napatingin kay Isabela. Nakita niya ang galit at babala sa mga mata nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Lyra. Sa mga mata ni Lyra, wala siyang nakitang galit. Ang nakita niya lang ay pagod at kaunting awa. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Marco ang nabasag. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng takot. Opo, sagot niya. Ang boses ay basag. Totoo po. Parang isang dam na gumuho. Inamin ni Marco ang lahat. Ang pag-abandona niya kay Elara, ang pagpilit ni Isabela sa kanya sa lahat ng bagay. Ang buhay niya na parang isang kulungan na gawa sa ginto. Pinagsisisihan ko ang lahat, sabi niya sa huli, umiiyak na parang isang bata. Tumingin siya kay Lyra. Elara, Lyra, patawarin mo ako. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang desisyon ng korte ay mabilis. Ang petisyon para sa custody ay ibinasura. Si Lyra ay binigyan ng sole and absolute custody kay Celeste. Si Marco at Isabela ay inimbestigahan para sa mga ilegal na gawain ng kanilang kumpanya. Nang araw na iyon, natalo ni Lyra ang mga Sandoval. Ngunit habang palabas sila ng courtroom, walang saya o pagdiriwang sa kanyang puso. Tanging isang malawak na pakiramdam ng kapaguran. Tapos na, tapos na, sabi ni Leo sa tabi niya, inakbayan siya. Nanalo ka. Nanalo nga ba ako, Leo? Tanong niya pabalik. 6 na buwan ang lumipas. Ang Sandoval Corporation ay bumagsak. Si Don Ricardo de Villa ay namatay sa atake sa puso dahil sa kahihiyan. Si Isabela, pagkatapos ng isang magulong divorce, ay umalis ng bansa. Si Marco, nawalan ng lahat, ay sinubukan pa ring tumawag kay Lyra ng ilang beses. Ngunit hindi na niya sinagot. Ang Celeste Tech naman ay umunlad. Sila na ngayon ang isa sa mga pinagkakatiwalaang pangalan sa industriya. Lumipat na sila sa isang mas malaki at mas magandang opisina, isang Sabado ng hapon. Si Lyra, Leo at Celeste ay naglalakad sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan minsang umiyak si Elara at ipinangako sa kanyang anak ang isang magandang kinabukasan. Mami! Tito Leo, tingnan niyo po! Sigaw ni Celeste, itinuturo ang isang magandang shell na nakita niya. Tumakbo ang bata, masaya at walang inaalala. Naupo si Lyra at Leo sa buhangin. Pinapanood siya. Masaya siya, sabi ni Leo. Oo, sagot ni Lyra. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Masaya tayo. Tumingin si Leo sa kanya. Lyra, mahal kita. Hindi nagulat si Lyra. Alam niya. Matagal na niyang nararamdaman. Tumingin siya pabalik kay Leo, sa lalaking nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang lalaking minahal hindi lang siya, kundi pati ang kanyang nakaraan at ang kanyang anak. Mahal din kita, Leo, sagot niya. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, perpekto ang pagkakalapat. Sa di kalayuan, tumatakbo pabalik si Celeste, dala-dala ang kanyang shell.
Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lyra ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway. Hindi ito ang paghihiganti. Ang tunay na tagumpay ay ang paghilom. Ang pagbangon mula sa abo, hindi para sunugin ang iba, kundi para gamitin ang init para bumuo ng isang bagong buhay. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon sa tabi ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-text ito, nakatanggap ako ng sulat para sa'yo mula kay Marco. Gusto mo bang ipadala ko si Lolo Ben? Tiningnan ni Lyra ang papalubog na araw, ang kanyang pamilya sa kanyang tabi. Ngumiti siya at nag-type ng sagot. Huwag na po, Lolo. Itapon niyo na lang po. Hindi na niya kailangang basahin. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang kanyang hinaharap ay narito na. At ito ay mas maliwanag kaysa sa pagsikat ng araw. At dito po nagtatapos ang makulay na kuwento ng pag-ibig, pagbangon at pagpapatawad nina Lyra, Leo at Celeste. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aming mga tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagkabog ng dibdib, at sa bawat ngiti ng tagumpay sa paglalakbay ni Lyra. Ang pagsulat sa kanyang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga gabing mabigat ang aking dibdib habang isinusulat ang kanyang mga pagdurusa, at may mga umaga namang magaan ang pakiramdam habang binubuo ko ang kanyang muling pagbangon. Ito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang Lyra, isang pusong nasaktan ngunit piniling maging matatag. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang pagpupugay sa walang katumbas na lakas ng isang ina. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng pagtataksil, laging may sisikat na bagong umaga ng pag-asa. At isang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi kailanman matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kapayapaan na dulot ng pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa ating sarili. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa buhay ni Lyra? Mangyaring iwan po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.